sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ika-16 na linggo po tayo sa karaniwang panahon. At sa ating mabuting balitang mapapakinggan, ito'y ukol kay Marta at Maria ng Betanya, kung paano natin tanggapin ang Panginoon. Siya'y tumuloy sa ating tahanan, sa ating bahay, lalong-lalo na si Maria ng Betanya. Nakikinig, nasa tabi, pinili ang pinakamahalaga, namnamin ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para sa nanauli ang lakas ninyo, bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ng nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig,
at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit. Yaong gawang paningiray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kaniyang katawan. Ako'y naglilingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kaniyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihayag sa kaniyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal, walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanang ito. Ang babaeng ito may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo.
Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihan nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. At ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Tayo'y manatili kay Jesus, siyang pinili. Tayo'y manatili kay Jesus, siyang pinili. Pinili po ang ating kataga. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kapwa deboto, palalimin po natin ang ating debosyon. Paigtigin po natin ating pakikipagkaibigan sa Kanya. Sana po, alam natin ang estado ng ating kaugnayan sa Kanya. May score tayo. Ano ba yung kalagayan natin sa harap niya? Ang relasyon ba natin ay malayo? Malamig? Parang hindi mo kilala? Ano? Sa tagal ng panahon, parang nag-oobserba ka? Parang meron ka lamang? Sana po hindi mababaw ang ating pakikitungo sa Kanya. Kung hindi malalim, mabunga, katulad ng halimbawa ng mga magkakapatid sa Betania, Lazaro, Marta, Maria. Alam niyo po, ang Panginoon katulad natin. Alam mo, tayo nakikisalamuha. May mga tao dyan na pagtingin mo pa lang, kukontra na sa'yo. Iisipin sa'yo, negative. Paano ka pababagsakin? Paano ka maiipit? Paano ka sisiluin? Paano ka ipapapatay? Katulad ng mga kontrabidang mga Pariseo. Wala na silang inatupag kung hindi pabagsakin si Jesus. Sana po, di po tayo. Imbis sa ating ebanghelyo, pag nakita ka ni Jesus, ginugusto niya ang ating presensya. Pag nakita ka, kaibigan ko ito. Ito po, kahit katulad natin. Kapalagay ang loob mo. Nakakahinga ka ng malalim. Natutuwa ka sa hirap ng buhay. Pag nakita mo kasama mo, ating unang pagbasa si Abraham, ang sinabi niya, mga Ginoo, kung mamarapatin po ninyo, tumuloy po kayo sa amin. Ito'y mainit na pagtanggap. Masayang pagsalubong. Yung tatlong tao dito, sila po, ayon po sa mga nananaliksik. Yung tatlong tao, sila po'y representante. Sila po'y simbolo ng Santissima Trinidad, banal na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. At sinalubong ni
Abraham ang Panginoon. Mga Ginoo, kung mamarapatin po. Dito, napakainit po. Dito muna kayo sa tolda para magpainit. Hugasan ko ang inyong pagod na paa ng tubig. Sara! Yung arena, gumawa ka na ng tinapay. Yung isang utusan, yung guya, pinili ang matabang guya. Ito po yung keso. At yung ating may gatas tayo, uminom muna kayo. Tinapay at karne mula sa pinatabang guya. Kaya inasikaso, inistima niya. Tumuloy po kayo. Sana po yung ating damdamin. Panginoon, tumuloy po kayo sa amin. Pumasok po. Halina! Sige na po. Pumasok kayo sa aming bahay. Pwede po ako magdigresyon. Yung muna didetour muna ako. Yung katagang tumuloy. Sa ating pangalawang pagbasa, aklat ni San Pablo sa mga taga-Colossus, medyo iba po yung ideya. Ang sabi dito, may kulang pa sa paghihirap ni Jesus. May kulang pa. Kay San Pablo, Biblia ito. Ipinagpapatuloy ko ang sakripisyo ni Jesus sa aking katawan. Di ba tumuloy kayo? Yung tuloy, dalawang kataga, tayong mga Pinoy. Yung tuloy, pumasok kayo. Yung isa, yung continuation. Mabigat po to, malalim po ito. Kasama tayo, pinagpapatuloy natin ang sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng mundo. Kaya anuman ang ginagawa nating pinagdaraanan natin, iugnay natin sa krus. Ang kaligtasan, katubusan ng lahat, kaugnay natin sa Jesus. Babalik po ako. Mga kapatid, tanggapin natin. May dalawang sa ebanghelyo natin, ayon kay San Lucas, si Marta at si Maria. Dalawang kapatid na babae, matalik na kaibigan ni Jesus, si Lazaro. Iniyakan ni Jesus si Lazaro nung siya'y namatay. Kaya talagang matalik na kaibigan. Si Marta naman, ano yung mga dalawang description? Abalang-abala. Ligalig, meron tayong katagang Pilipino. Aligaga. Nasaan ang patis? Nasaan ang paminta? Nasaan ang luya? Ginisa mo na ba? Maraming iniisip. Tulad natin, hindi makakuan. Aasikasuhin mo, i-estimahin mo. Tayo ganon. Kompleto na ba yung schedule? Yung listahan. Magdadasal tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Yung choir natin, maayos na ba, pupuno kang grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Yung lector ba natin, maayos ba yung pagbabasa? Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala ng, mga kolektora natin, maayos ba yung pagkukolekta? Hindi ka, nagdadasal ka, pero tama naman yung iniisip mo. Pero, sinabi, bukod sa pag-aasikaso, ito pinapalalim. Ganyan ang Diyos Ganyan ang Diyos natin. Pinaglilingkuran po natin, mga kapatid. Pero ang ating Panginoon ika nga, level up. Istimahin natin, pakainin natin, paglingkuran natin. Ngunit baka masyado tayong maraming iniisip. Imbis na Marta, pangalan mo. Marta. Isipin nyo sa inyong imaginasyon, 2 beses kayong tatawagin ng Panginoon. Marta, ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Marami ka mga iniisip. Ang iyong kapatid, nasa tabi ko, pinili ang pinakamahalaga, pinakamabuti. Magtiwala ka sa tabi kita. Hindi na kailangan ng gawain. Hindi na kailangan ng maraming salita. Pagmamahal. Hindi ba ganyan ang pagmamahal na tunay?
nasa tabi, presensya, suporta, binibigyan ka ng lakas dahil nasa tabi mo. Si Jesus, katulad mo, katulad ko, may mga sandaling nangihina. At sa presensya mong mapagmahal, na ipapapadama mo. Tama na ba, ha? Ito'y malalim. Ha? Kaibiganin, mahalin natin ang Panginoon. Sige na po. Pinili. Tula na po tayo. Dasal sa tanghali, hanap kahalili, ingat sa gusali, lupa ipagbili, buhay ay maikli, tayo'y manatili, tumakbong madali sa bawat sandali. Bago ang ugali, bigay ang sarili, huwag magkamali, huwag magpahuli, bisyo ay itali, tumulong ka muli, kay Kristo sumali, Jesus siyang pinili. Tama po. Pinili. Spellingin natin ang pinili. P-I-N-I-L-I. P. Pag-ibig kay Jesus. Pakiulit. Ay importante ang kaugnayan sa Diyos. And nakikinig sa Kanya. Ay interesado sa Panginoon. And lumapit kay Kristo. Ay huling letra po, isa puso ang Nazareno. Sa tulong ni Maria, mahal na birhen ng buntok ng Carmelo, San Jose, lagi po nating piliin, kaibiganin, mahalin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog po kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig, nang sa gayo'y magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ng aming kapwa. Buong tiwala kami dumadalangin. Tugon po natin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumalima nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng kanilang mga sarili, sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matiyaga nawa sila sa pagpapasensya, makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan,
at iba pang kadahilanan. Gabayan mo nawa sila, Ama, upang mapalampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan, at mga nasa bingit ng kamatayan, aliwin nawa nila sila ng Espiritu mo upang ang kanilang pagdurusa, maalala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos ng araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinlugod upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Inang Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumiyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Maynyo ang Panginoon At at sumainyo. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ng kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.